Yo, what's up men? Nirvana, MB na naman nga pala to. Ang reviewer na walang tira men, kilala nyo na walang iba kundi ako lang yun. At kung di ka pa nakasubscribe men, click mo na yung subscribe button dyan sa Gedli para at least men updated ko sa mga ilalabas natin mga reaction videos men. Katulad dito men, ito. Disclaimer lang men, dun sa mga hindi pa napapanood yung original link at video men, nandito pa rin yan sa description. Spatan nyo yan at I don't think naman men, may matinong fan ng Flip Top na mas uunahin yung reaction videos. So definitely men, inuuna talaga dyan. Ako, fan na ako men nung 2010 pa. At simula nung nauso yung mga reaction video men, never ako nanood ng unang reaction video muna bago yung original video. So, pero sinasabi pa rin natin dito yun kasi marami na naman tayong marireceive ng mga bash men, hindi na mawawala yun men kasi ganun talaga ang mundo. At ito men, ang laban na to, pinaka-iintay-intay natin men. Flip Top, Poison 13 versus GL. Unfortunately men, nalaman ko na kung anong resulta nito. GG daw dito si GL. Mukha raw body bag of the year. So ito men, masasaksihan natin ngayon men kung ano ba talagang nangyari dito, men. Spatan na natin. Fast forward na natin. Ito yung napansin ko men dito sa intro. Parang sinasabi niya dito, isabuhay. Parang yun eh. You know? Feeling ko naman, hindi ako nawala sa ahon kahit kailan. Siyempre, ahon 16, solid experience. Siyempre, salpukan ng mga iba't ibang klase ng estilo at mga Ito MCs. na men. Representation, yun. Ang feeling ko kasi ang inaabangan lang dito si GL eh. Looking forward, alam kong gigil na gigil ka at ipapakita mo lahat ng arsenal at kung ano mang mga dala. Kaya niyang magsulat talaga ng mga bagay na hindi kayang isulat ng normal na battle rapper katulad ko. Isa sa mga kayang mag-adapt. Ang inaabangan ko talaga dito men yung salpukan ng anime reference kung meron man men. Kasi parehong nerdo to men sa talaga. Kumbaga sila yung basihan ng bawat anime men. Tapos si Poison pa men. Feeling ko si Poison yung pinaka-basihan ng bawat anime. Kasi nabanggit niya dun sa PNP kay Batas na parang basic lang yung ginawa talaga ni GL men. Imagine men, binasic lang yun. Yung konsepto nung sa kay Luffy and everything. Grabe. Sobrang nito men, sobrang ganda nito. Kung anong estilo, yung patok, yung meta, yung sinasabing meta, yun. Kaya niyang longevity, yun, nandun sa kanya. So kailangan ko matapos ng mabilis para mas mapalakas ko pa to. Kasi sobrang lakas ng tao na yun eh. Kailangan ang mga una kong nasulat, magsawa ako sa kanya. Pag nagsawa na ako sa sulat ko, iisipin ko pahinan na yun. Kahit malakas yun. So, ang gagawin ko, iisip ako na mas malakas. Yun, may mga risky plans pa rin. Pero, well, yun talaga. Tignan natin if mag-pay off yun. Good luck sa atin dalawa. Lagi na wala naman akong ibang pwedeng Ay, sabihin sa'yo. nakasando. Napakabuti mong tao. Yun, Poise, Men, nagsando si Poison. alam kong ibibigay mo sobra 100% to. Respeto, kita-kits sa entablado. At yun, enjoy natin to. Uling battle for the year. Isabuhay. Left up, out 16, day 2, dito pa rin, the 10 Las Piñas. Pambitong laban natin ngayong gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa inyo lahat. Flip Top, magigay para sa parating natin laban. Yes sir. Black Manila, High Minds, Real Jokes Clothing, Hype Beat, Pinoy Pawn Stars, Toyaware, lahat ng tulong suporta, 7-4 Unhinged, Ulap, Shift, RX Panda, Box and Dose, Dark Horse Clothing, Linya Linya. Salamat sa inyo lahat. Next year ulit tayo, tuloy-tuloy lang to. Sa ganag ko, Medyo pause na si Arik. Mariveles, Bataan, represent,
para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Poison Poison 13. 13. Kaya matitikman. Tunay no? na pagtingin, di man tingnan. Shoutout sa Hypebeat, sa Real Jokes, kay Madam Erlyn Shaw, sa 3 o'clock. Shoutouts Glock 9, shoutouts Looney, shoutouts Omar Baliw, Boss Toyo, Boss Benji, shoutouts sa inyo lahat. At sa kaliwa naman, Palo, Leyte, represent para sa inyo, the reigning isa buhay champion. Leyte. Katotohanan ay may mga sandaling Okay. malunod sa mali ng purong daluyong Ukulong sa sulong, gugulong wala ngang tutulong hanggang sa gabi parang nauubos ang tulog. Shoutout Juju, linya-linya ko lang, asan lang ang isa. Check ko yan. Nanalo ng coin toss, Poison 13, pinili niya mauna, si GL. Let's go. Pakinggan natin 2 minuto, Round 16 Day 2, GL. Bawi! Royal Rumble game! GL versus Poison versus Mokojin versus Gregor versus Barkong Bungo na may style ni Batas, ni Looney, ni Tipsy Mot na may anagram, may multi pati train of thought. Sheesh! Okay. Kaso di ka royalty kasi wala kang inangkin. Kaya nga, jack of all trades kasi never naging king. Ano? Okay. KJ ba? Well, mga MCs, pag kayo daw ginaya niya, meaning yung Wait. King tapos Jack KJ ba? style nyo maganda. Yun ba admiration? Na kami inspiration? Hoy, wala kaming pake sa yung validation! Sino ka ba, ha? Ito yung tipong panay kopya lang sa klase, imbis na magbasa, nagnanakaw pa ng lapis na iba ang nagtasa. Kaya anong kakasing may saringgan kapag kumakasa, baka tune-in exam na written test sa cheating lang pumapasa. Kasi ayaw ko raw sa line marking, Ano no? Mga anime reference, hindi ko masyado nakuha yun, men. Comment nyo na lang dyan sa baba. sa parody, mga well-rounded na bitaw. Well, hindi yan totoo. Yung ayaw ko ikaw. Kasi, imbis insulto yung magnakaw, ginawa mong panangga. Kaya defensive yung tanga. I guess ganyan yung nangyayari kapag iniwan ng ama. O arkitekto tatay niya. Kaya inggit sa arkitek at sa mga drawing din nila. Sa sobrang inggit siya'y nagnanakaw ng mga blueprint ng iba. Oo lang iya. Kung si Glock 9 simpleng tao, ikaw simpleng gago. Pati Gregor na karakter galing din sa Lando. At si Gregor ay kawatan, pero di ka na kontento. Di lang pera yung ninakaw, pati buong konsepto. Kaya anong Mokojin? Baka Pinocchio na kumakahoy ng tula. At imbis umaba yung ilong, kumakapal lang yung muka. Mokojin, iyong paborito. Okay din men yung mga yung mga punto dito, yung sa angle na panggagaya, no? Pero sobrang nakaka-curious, men, yung magiging round dito ni Poison. Feeling ko talagang gibaan to, men. Pero ikay dedo rito kasi napako ka sa kahoy parang Heso Kristo. At sa kanan merong Poison, sa kaliwa naman Gregor na makikita ang labi. Kaya saktong Heso Kristo may magnanakaw sa tabi. At wala nang resurrection. Oo nga, no, nung pinakaw si Jesus Christ, men, yung mga magnanakaw nandun sa kaliwat kanan niya, di ba? Tatlo sila nun sa pagkakaalala ko, men. Ito'y maaagnas ng buo, pinaghalo-halong buto, at dun masisilayan yung Barkong Bungo. Kasi tanggap ko na kaya niyang gayahin yung mga top 5 nyo, pero never siyang magiging isa sa top 5 five. nyo. Kasi tandaan, may Neil Armstrong dun sa buwan, may Newton din sa gravity. At pag sinabing Einstein, merong relativity. Pero sino nag-improve sa mga formula na binuod? Exactly. Kilala nyo yung pioneer pero di yung sumunod. Kaya
Ice Water, MR, Husky Rough, Atom, Skillan, 30 at pinagalo ko lahat. Ako'y uhaw sa potion, yung tagay back-to-back, matinding devotion, nalasing buong taon, naubos na yung options, kaya kita nyo na pambanlaw na lang yung poison. Poison. Kaya knock-knock! Ako yung kamatayang you've been looking for. Magtago man sa bahay, I will push indoors. Binubutas ko yung ceiling laging more and more. Pati walls ignored. At linampaso na kita. The floor is yours. Is yours. Oh, man, sobrang lakas naman din nun ah. Man, malakas yung round 1 ni GL, man. Pero bakit? Baka ito naman yung hindi ko alam kung ilan yung judges dito, pero baka ito yung sinasabi rin minsan ni Looney, men, sa mga break it down na. Ito yung 5-0 dikit, parang ganun, men. Pero malakas yun, men, ha? Yung round 1 ni GL para sa akin, men, dito sa video. Mayroon din siyang mga haymaker doon, men. Sige, pakinggan na natin round 1 ni Poison. Nakakaano to, men? Nakaka-curious talaga. Magyabang ka ng ganyan kung di ka tinalo ni 3D. Pinutukan lang ng Bisaya, nagmistulang saging. Sabi niya siya daw si Kristo, pues ito yung second coming. Poison 13 versus GL. Medyo medyo ang pangit lang nung kung halimbawa medyo ka, men, kumbaga parang ka sa religious type na tao kasi sa saging tas nilabasan tas yun nga 'di ba ang kay Jesus Christ is may second coming siya. So medyo yun. Depende sa sa mga karinig. Pero sa atin naman, men, alam natin, gets natin yung punto, pero yun nga doon sa mga iba, medyo yan. Palugito masyado. Dahil maraming nagsasabing, ako dito ang talo. Ngayon nyo pa ako binabayas? Aborido na nga ako. Eh yan ang trip kong dinudurog. Paborito ng tao. Si Sinyo nga di umubra nung nakipagtunggalian. Kinailangan niyang mag-choke para meron siyang dahilan. Siya nga nagulpi ng mabuti. Tas hahamunin lang ng newbie. Eh kahit hari ng tugma, palalamunin ko ng multi. Eh kahit nga ang hari ng tugma, palalamunin ko ng multi, yang si Looney. Min, oo nga no, what if, men? Kasi alam ko, nanonood din ako ng mga break it down, men, ha. Sobrang laki ng, kumbaga, paghanga din ni Looney kay Poison na lagi sinasabi rin na parang, na kahit ibang tao, men, na parang super underrated, something, underappreciated yata yung word na ginamit kay Poison kasi nga yun nga parang sobrang daming laban, ang daming magandang laban din, pero yung marami siyang fans, men. Para sa akin hindi ko siya personally kumbaga idol. Kumbaga magaling talaga siya, men. Parang feeling ko kasi siya charismatic ba tawag doon? Hindi siya ganoon ka-charismatic sa mga tao para magkaroon ng fan base something. Parang ganoon eh. Unlike dito si GL, men, medyo nerd type. Tapos medyo parang semi-balakid type. So alam naman natin, men, ako personally, ko talaga si Balakid, men, idol ko talaga yun. So parang ganoon, men. Ewan ko, parang sobrang underappreciated niya. Hindi siya nagkaroon ng mga parang tinatawag na mga cult following, parang something like that, no? Ewan ko, men. Panginoon ng ilustrado, nangilag na makastigo, umalis dahil alam niyang walang kwenta batas dito. Trip ko din sana yung Batas. Apex, yung walang utang na loob. Kaso uma-attend na lang sa flip-top upang manood.
Basta pag ako pamronta, sigalot hapdi at troma, matagal nang may talo si Mot kundi kami magtropa. Hindi yun ultimate ni Zeus, ito'y pasmado na bibig. At ganon mag-call out GL, wag kang puro parinig. Kung naka-DND yung old gods, ba't panay ang papansin? At dahil tawag ng tawag, ba't daw hindi ko patayin? Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Siya. Pwede ba? Utang ina niyo, sumagot kayo, pwede ba? Tingin ko sa game plan mo pang weak, at kung dyan ka lang nag-stick, ako ngayon si Masked Magician na magre-reveal ng trick. Okay. Mula sa callback mong istilong, di ikaw ang number 1. Yu-Gi-Oh? Maang-maangang rapper yan. Kunwaring Wait lang, si Masked Magician sa... Yu-Gi-Oh ba yun, men? ka lang nag-stick, ako ngayon si Masked Magician na magre-reveal ng trick. Mula sa callback mong istilong, di ikaw ang number 1. Maang-maangang rapper yan. Kunwaring di pinulot yung idea ko sa Bomberman. Yung mamasapan, no, pagpapalain na kay Raffian pumatay. Effective yon. Yung kay Husky, ba't palpak yung unang try? Yung rebat tungkol sa Virgin, para yatang tumamlay. Yan, napapansin nyo lang yung trap, hindi yung part na sumablay. Walang sinabi. Oo nga, no, yung mga, di ba sa Yu-Gi-Oh, yung mga trap card, yung mga ganun-ganun din dun eh. Kasi dati naalala ko yung Yu-Gi-Oh na yan, men. Ginagawa namin yung parang text eh, yung ganun din, yung itcha, ini-itcha rin namin. Pero, hindi ako natuto yung as in yung kung paano talaga siya laruin, pero yun, moron, ano lang, parang semi-text lang din ang meta sa amin. Si Husking Virgin ka, pero pinilit mag-rebat para mapasok lang yung 6 rounds dahil next na nga si Raffian. Para ma-set up niya na round 4 yung unang banat niya sa round 1. Yung keyword mong inaasahan, hindi na nabanggit nung gago. Kaya nag-imbento ka na lang nung pumalpak yung unang plano. Tulad nung nakaraan, yung special quiz mong kinananon na ginaya daw ni JD, dyan ako hindi sang-ayon. Dahil doon si Antonym nagsalita ng di naglaon at malinaw niyang sinabi na hindi niya ginawa yun. Kung tunay kang galing sa future, ba't di mo matandaan lahat ng mga totoong nangyari sa nakaraan? Kung ganyan ang time traveler, marapat bang palakpakan? Iniiba yung past dahil may nagawang kapalpakan? Sanay ka sa time paradox? Men, grabe nga to, men. Doon sa silip, men eh. Doon sa breakdown na bin-breakdown dito ni Poison yung mga ginawa ni GL nung mga past battle niya. Sobrang gandang silip nga nun, no. Legit yun, napanood ko yung kay Antonym na hindi talaga niya yun inano. Na walang sinabi siyang ganun. Oo nga, men. Grabe yung ano dito, yung kumbaga yung research dito ni Poison, no? Sa time paradox, yung tenga mo pakitoon. Katulad lang ni Doctor Strange ang nagawa't naging tugon. Sa daming timeline na natalo mo ko't nagapi doon. Isa lang ang possibility matalo ka at ito yun. Men, GG nga yung ano, yung sa ender pa nito, men. Ang lakas ng ender ni Poison dito, men. Though yung first minute niya para sa akin hindi ganun kalakasan. Pero yung silip, yung angle, men. Butas eh. Nabutas niya, men. Para sa akin, men, dikit yung round 1. Hindi ko sure kung ibibigay ko yung edge ng sobrang onti lang kay Poison. Kasi talagang binreakdown yung mga recent na panalo ni GL eh. Yung kay Raffian, kay Husky, legit din yung silip nga doon ni Poison about doon sa 6 rounds. Kasi wala talagang sinabi doon si Husky about doon sa Virgin something. Kumbaga, kakapanood ko lang kasi ngayon kay ni-review yan ni Looney at ni Mzite. So naalala ko pa yung line na yun na wala talagang sinabi. Or, walang sinabi, tapos nirebat kahit walang sinabi. Men, sige. Para sa akin, tabla ko muna yon, hindi pa ako sure, pero sige. Round 2 ni GL. Ang lakas nun. Yo!
Medyo bitin. Parang rounds ko kagabi. Di. Pero ba't daw ang dami kong battle? Maraming nagtataka ba't ako nag-aabala. Kasi real talk, next year, ako'y nasa Canada na. At since huling laban ko na to, maybe for a while, hayaan nyo akong gawin yung mga di ko pa na-try. Personalan game! Babaero tong si Poison! Tungukage grabe daw at parang kagibunshin sa daming body count. Parang kiluwa, dukot puso at pag yung chicks na dadala, magiging tatay siya ni Gon kasi biglang mawawala. Mawala. Pinakamalibog na bayaw, ikaw yung worst cup. Yung negosyo tubigan pero uhaw sa thirst trap. Panay gaya sa batas pero bitin niyang simple plan. Kantot nanay pero dun lang sa single mom. O kantot lang walang commitment, Poison Pratel, yun ba ang way well? Mas delikado nga ang lason pag wala yang label. Tas proud ka pa, feeling alpha no? Kaso dudurugin lang kita gamit alpabeto. G! Simulan natin sa A. Ako'y A-game, kahit laging busy. Ika'y sunog sa aking round parang nag-burn ng CD. Okay. Kasi ito ay easy. You can't F with me. Kasi G ang bida. And from G to P, yung gap ay kita. O G to P, gap. Tinupi. Ano, lokohan? Ba't nag-skip sa ulian? Nasaan yung H2O? E di nasa tubigan. H2O, tubigan, tutugma sa dulo. Konektado yan sa'yo kasi ang lakas ng tulo. Doon pala, men. Doon pala yung ano nun. Yung payoff nun. Sa pagiging babaero ni Poison. Doon pala yun, men. Sa pagiging babaero ni Poison 30, nagkaroon siya ng tulo, men. Okay? H2O, tulo. Tulo. Oo, kumonekta sa kantutan at sa manyakis na galaw. Pero balik tayo dun sa P, parang binabalisaw-saw. P, balisaw-saw, kasi tumitira ng marami. At sure na sure yan, walang pake sa numero, parang QR code lang. Pagka-scan, sunod sa order, dapat less greedy. Kasi pag pinilit mo, sunod sa STD. Di. So if you think the V is virgin, Ano pa pala, tuloy-tuloy pa pala yung scheme niya doon, men. Yung ABCD, STD. Ay, hindi. STD, ano na yun eh. D, ano na, pabaliktad na. Letter D nauna na yun. Akala ko, wait, babalik ko nga, men. Akala ko dire-diretso pa eh, yung sa alphabet eh. dapat less greedy. Kasi pag pinilit mo, sunod sa STD. So if Okay. you think the V is virgin, yan ay victory. Akin na yung W. Oh, pero tuloy-tuloy nga, no? Kasi may STD. Ano ba yun? D? Or, possible yun, men. D. STD. STU. Or, yun nga, baka binali niya doon sa D. Instead na letter D. Kasi nauna na yung D sa ABCD. Pero sige, men. Comment nyo na lang. That's the way to be. At kita nyo yung Y, hindi to mystery. Cause it's plain to see. Ako yung alpha at omega. Ako A to Z. To see. Amo, Apex. kada letra ko may tira. Yan ay dapat tandaan. Huh. Pero walang X na binanggit kasi masasaktan ka lang. At ayaw kitang nade-depress. Wala yang layers. Ayaw kitang mag-overthink na parang glazers. At usapang Yung mga glazers, men, sa subreddit. Tingnan natin mamaya yung mga comment, your thoughts dito sa laban na to, men. Bibisitahin ko yun. mental health, gusto kitang mamulat na paano ka made-depress wala kang utak. Kaya sa isa buhay, 5 beses na laglag sa what if. Yung konsepto, gawin nating what if. What if
sa laban yun ni EJ, siya'y nawala sa bara? What if sa'yo nag-choke si Abra? What if yung choke mo kay Six, kay Lax, kay Plari? What if di ganun kagrabe? What if di ka nag-stutter? What if di ka ng babae? Diba? Ang daming dapat na nangyari para masipat mo yung ring. O ang daming what ifs, parang pag-ibig ni Patring. Kaya nung Zoro, ako'y Akainu, yung lava ay ini-inject. Ako yung magma, sa magmahal tumutunaw ang effect. As nun, magma. Mga tira ay direct sa chest o the enemy's attest. Kung si Ace, si Raffian, abay isisilid ka next. Walang tinitipid na flex, pagkat ikaw naman si Luffy. Yan ang similing the best, pagkat kita nyo na meron siyang dinidibdib na ex. Oo nga, no, may ano sa... Min, malakas din naman talaga, min. Malakas din talaga yun. Talagang nahigitan lang yung round sa tingin ko ni Poison, min. At possible maging iba to sa ibang, I mean dito sa video. Iba talaga yung live, men. Probably si Poison sobrang lakas talaga sa live. Pero yung round 1 nila para sa akin sobrang dikit nun, men. Pakinggan na natin round 2 ni Poison. Sabi nila ikaw si Zeus, karakter ay binaboy. Habang ako si Mohoko Jin, inaasar nyo na sad boy. Ngunit di ko ramdam yung current kung paano dadaloy, lalo't di naman good conductor ng kuryente yung kahoy. Kahoy! Kahit alam mong insulator, ba't hindi pa rin pinigil? Kung nalufi si Inel, tsak mapopoison tong si GL. Anime ba gusto nyo? Pwes makinig ka ng mabuti. Bibigyan kita ng labang di marireview ni Looney. Looney. Ba't ko naman yun gagawin kung alam kong lamang ako? Haharapin kita imbes magpaulan ng palaso. Sasadyain ko pang tapakan mga trap na dala mo para makitang di man lamang nagkagalos pa ako. Balakid na may pagkatipsi, pinagsama pati bihes, periodic table no ni Flick G, sa'yo lang yung mas malinis. At kung na-break mo nga yung record, ba't wala ka dun sa Guinness? To make it clear, meron kang train pero hindi sa'yo yung release. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Parang Cardo lang kay Rambo, JB Sukal dun kay Django, Vios tsaka Lambo, Katana tsaka Tanto. Pag Tagalog na yung rhyme scheme, di mo kayang tapatan to. Kaya dapat lakasan mo, magtawag ka pa ng santo. Sapagkat iba yung gulang pag talino galing kanto. Anong merit to the game, hoy? Magagaya ka kay Lando. At sa init ko ngayon, mapipilitan ka magsando. Grabing tugmaan yun. Grabing tugmaan yun. Yung mga multis ni... men, talagang ilaban nyo na to kay Looney, men. Ganon magmulti sa Tagalog. Grabe. Hindi yung hati-hati na lang, nananabik na lang. Ito yung Zoro nung round 1, kararating pa lang. At kung bakit ko kinutya, siya ay pasimpleng inuga. Sa daming tutugma sa lang, yung lang sa lang tinugma. Lamang, lamang, yanang, yabang, parang, batang, walang, galang, barang, pamban, nyaga, langang, kanyang, kasang, kapang, atang, talang, kalang, kasang, ganyang, panang, kalan, batang, tabang, tumugma ka ng di Ingles at huwag kang bastang mamanghalang. Ninervyos, sorry. Sige, kumain ka ng multi kung dyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning, iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro, huwag ka ngang nang-aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Ang lakas nun. Kung ender na ba...
Wait lang, ilang minutes na? Kung Enderman niya yun, men, sobrang lakas na nun, men. Kasi kasabihan yun, di ba? Pag may nahulog na kutsara, may mga bisitang darating or may mga taong darating. Pero yung linya nga ni GL na Zoro reference, no? Eto pa, sobrang ganda rin ng pagkakaarte niya doon na kunwari nahulog talaga ng legit. Tapos yung pala, meron palang ano talaga siya doon. Kumbaga, may setup pala talaga siya doon. Angas nun, men. Ano nasa na si Zoro? Huwag ka nang nang-aading! Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating! Binalagbag. Woo! Grabe. Pwes gagawin ko tong impyerno, pero di pa ako kontento. Marami mang masalanta, walang pake parang gobyerno. Habang nag-aapo yung venue, doon pa ako magkokonsyerto. Cancel nyo yung ambulansya, ang tawagin nyo bumbero. Huwag daw daanin sa presensya. Di pa pala Sabayan tapos. daw sulat niya ay isa sa sentensya mo. Paumanhin lang at pasensya, tanggapin dispensa ko. Mali ka ng binabangga. Akin na ang lisensya mo. Sinabayan ko sulat mo. Tapatan mo presensya ko. Min, sobrang lakas nun. Akala ko tapos na yun dun sa kutsara, min. Hindi pa pala. Men, ito masasabi ko itong round 2, men. Poison 13 to, no doubt, men. Parang kinain niya si GL at yung buong stage, men. Lalo dun sa may pahuli na. Grabe yun. Yung sa kutsara, Zoro. Hindi na nakakapagtaka, men, na ano to, na 5-0 to. Pero sige, spatan natin round 2, GL. Yo! 2-0 daw eh. 2-0. Ribat lang. Alam nyo ba kung bakit tumatatak yung mga multi niya? Kasi palagi niyang sinasabing nang mumulti siya. Sample, alang-alang sa pangalang. A few moments later, magmulti ka, tangina ka! Tangina mo rin. Diba? Diba? Maikli yung rounds plus konting punchlines equals paano pahabain? Well, obvious na. Kailangan mong mag-rhyme scheme kasi no choice ka. Yo, pero ito. Surprise quiz from Arik. Boss. Yo. Okay, game. Ito. Ako yung magbabanggit ng mga laban niya. Tapos i-recall nyo yung mga linyang ng marka. Game? Poison versus Elvis. Poison versus Damsa. Poison versus Husky. Poison versus Plasma. Versus J-King. Versus J-Clown. Versus Cernante. Men, ito nga yun. Ito yung siguro dahilan kung bakit na parang most underappreciated si Poison 13. Kasi daw maganda nga yung pinakita niya. Kasi minsan talaga yung tao, men, parang ang hinahanap yun ngang mga linyang tumatak, yung charismatic sa kumukonekta dun sa tao mismo. Though si Poison siguro merong kumukonekta sa kanyang mga fans talaga niya, yung OG at mga legit fans niya. Pero ano siya eh, para siyang Batang Rebelde rin. Parang ganun, men. Sobrang galing nilang dalawa ni Batang Rebelde at itong si Poison. Sobrang tagal ko na rin pinapanood ni Batang Rebelde, pero yun nga, parang sila yung mga MC na hindi masyadong na-appreciate ng iba kasi nga
sobrang galing nila men, parang normal na lang sa kanila yung mga magagaling at maaangas na linya. Tapos dito, bini-breakdown ni GL na yun nga, walang tumatak na linya. Sa dami mong laban, ikaw ang most wins, pero wala kang tumatak na linya. Unlike dun sa mga sino ba yung para sa akin, sino ba yung mga idol ko na merong mga tumatak na linya? Si Sinyo. Marami rin siyang yung nagyo-yoga, yun una kong tumatak na naalala ko, nagyo-yoga, tapos yung laban niya kay Rish about dun sa yung silver mo na nanso. Yun, bigla ko naalala yun. Ano pa ba kay Sinyo? Yung sa yung binuhat ni yung laban niya kay Shernan, binuhat yung tubigan na parang yung ganon, basta yun yung concept, medyo malakas din yun, tumatak din sa akin yun kasi idol ko siya. So kay Poison, ito ang mahirap men. Ito example din kay kay Poison 13. Laban niya ni Abra kay Abra versus Poison 13 men. Maganda yung laban, maganda yung pinakita doon. Pero men, kabaliktaran naman nun yung nangyari. Hindi ko idol talaga si Abra pagdating sa rap battle at saka sa music hindi ko siya ganun ka-idol men. Pero nakikinig ako sa mga kanta niya. Kumbaga, meron dong sobrang lakas na linya si Abra men na ang naaalala ko palagi ay si Poison 13. Yung linya doon na pinanganak na mayaman, kasalanan ko ba yun? Ikaw, pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Grabe yun, men. Sobrang lakas nun. At pag naaalala ko yung linya na yun, is si Poison yung naaalala ko. Na baliktad din, sinabi sa kanya instead na siya yung nagsabi. Parang ganun, men. Pero meron naman tumatak din si Poison na naalala ko yung kitang-kitang yun. Yun yung parang most recent. Yun yung parang, feeling ko yun yung sasabihin dito ni GL eh. Yung most recent na sobrang, tumatak na linya. Yun yung sa tagal ko nang nakikinig ng Flip Top, 10 years, 15 years ago, college pa ako men, pinapanood ko na sila. Hanggang ngayon men, meron pa akong mga downloaded videos nung 2010 ng Flip Top na sa hard drive ko. Kasi dati men, uso talaga din na download kasi hindi pa naman ganun ka-accessible ang internet na sa amin, sa probinsya ganun. Kasi ilalagay ko sa cellphone, ilalagay ko sa laptop kasi pag wala akong ginagawa, pinapanood ko. So, sadly, yun yung totoo men dito sa kay Poison 13. Na parang na-overshadowed yung galing talaga niya dahil dun sa wala tumatak na linya at sa dami na rin ng laban niya. Sige, tuloy. Baka sabihing madaya at ako'y nagbabasa. Blanco yan, aba! At gets na ng madla. Ano mga linya na marka? Ang sagot doon ay wala. Wala. E paano? Halos lahat ng laban mo ay walang ambag sa narrative. Kahit maraming nabaon, kaya papel mo din sa ligay na natiling patapon. So you think you're spitting sharp? Kaso ako, I'm hitting smart. Magagaya mo yung current pero di yung killer spark. Ikaw may winning mark, pero ito ang bitter part. Na kung ito ay anime, ikaw yung filler arc. Ikaw yung pwedeng i-skip except kung big name yung kalaban. Ikaw yung asido sa veteranong nagtatanggal kalawang. Ikaw yung Poison na naman, wala bang bago sa larawan, kaya doon ka lang sa underground nagiging karangalan. Oo, Markong Bugo sa underground, sumusuporta sa pagdayo, pero bungo sa underground, meaning patay na yan sa tao. Oh. E paano? Min, ang lakas nun. Ang lakas nung linya na yun. Yung bungo sa underground, patay na yan sa tao. Maganda yun, Min. Hindi masyadong napansin ng crowd or baka mahina sa kanila. Para sa akin, Min, ang lakas nun. Kasi yung parang analogy, no? Yung bungo nga naman, pag namatay ang tao, Min, nasa ilalim ng lupa, tapos wala na yun, patay na yun. Wala ka ng Tapos syempre, yung isa pang parang alter ego ni Poison, Markang Bungo,
Malakas Panay yun eh. stumble, panay choke, puro petics lang. Kaya hectic yan. Ikaw yung tae na support septic tank. O average lang, 6'7", 6'7". Alam nyo yung meme? I mean, saktong 6'7" equals 13. Oo, kaya tong 13 ay na 11. I will make him think na ito ay underground. I will plague his dreams. Kaso, ito ay the upside down. I will break his limbs. See what danger brings. Patay ang 13 sa 11. Ito ay Stranger Things. Kasi oo, ikaw yung Serious yun, di nauubusan. Pero di mo lang alam. Oo, di nauubusan pero konti yung laman. Kaya consistent malamang kasi maraming kulang. Consistent malamang kasi maraming kulang. At iba yung di nauubusan sa laging full tank. Kasi sige, ikaw na pinakamasipag na MC. Gagong mo bro. Malamang masipag ka kasi trabaho mo to. Ikaw yung Men, sobrang sampal talaga yon na sinabi ni GL, men. Kasi nga, sobrang real talk, men. Kasi si GL, men, programmer to, men. Alam ko, web developer specifically, men. Kumbaga, itong battle rap na to, tingin ko lang parang side quest lang din niya. Passion lang din niya. In a way, look at Delo, men. Programmer na rin siya sa US. Yung unang niya, parang unang pangarap niya maging basketball player. Nabanggit niya doon sa isang interview podcast something. Tapos yung nabanggit niya doon, yung pinakang pangarap niya is maging game developer. So kaya nandun siya sa Amerika, nag-aral siya at I think ngayon na siya doon sa talagang kumbaga passion din niya yun eh. Pero yung hip hop or yung rap battle, men, inano rin niya, men. Talagang binigyan din niya ng time kasi nag-ano rin siya eh. Kumbaga nag-ibang bansa rin siya. Pero sobrang ano lang din talaga kay GL. Para sa akin, men, sobrang props to kay GL nga. Kasi imagine, men, meron talaga siyang trabaho, men. Meron siyang malaking magandang sahod, I think. Kasi, men, malaki talaga ang kinikita ng mga web developer or developer, software engineer, related din sa IT kasi tayo naman nasa IT din pero hindi tayo nandun sa field ni GL. Pero doon sa specific na mga web developer dito sa Malaysia, men, sobrang lalaki ng sahod. Kahit naman siguro sa Philippines, though iba pa rin yung meta doon dyan sa Philippines. Pero still, men, sobrang, ewan ko kung ano mga businesses naman ni Poison. Bukod sa rap battle, sinasabi nila na may tubigan siya. At iba, baka naman meron pa siyang ibang businesses. Pero laging pinupukol talaga sa kanya na ito yung trabaho mo, or mag-rap battle ka lang. Or music. battler 24/7 na may 38 at 45. Tas iyayabang mo sa amin na may trabahong 9 to 5. Diba? Para kang isda. Oo nga naman, men, no? Iyayabang mo sa amin na may trabahong 9 to 5. Ibig sabihin, men, ikaw na nga yung pinakamagaling kasi ikaw na nga yung 24/7 dito sa battle rap. Kami, men, side quest lang namin to pero tumatagos kami sa buhay champion, GL. Ikaw, hindi ka tumagos sa isa buhay. Parang ganun ang gustong sabihin ni men, no? Ni GL na parang, yes, oo na, ikaw nga yung pinakamagaling, pinakamadaming kasi 24/7 ka nandito, yung utak mo nandito na eh. Kami naman, parang ano lang to eh, side quest lang ito, hindi naman ito yung final boss eh. May trabaho akong marangal, may trabaho naman akong sumasahod ng maayos, hindi ko na kailangan mag-isip-isip ng mga linya-linya na may stress pa, parang gano'n, no? Ang nagyayabang na kaya mong lumangoy sa mga dragon na sumisisid at bumubuga ng apoy. Gets? Ito ang iyong dimension. Pero nahuhuli ka at sa iyong domain expansion ako nagdudumina. Ikaw yung full-time battle rapper na diabot ang highest tier. At ako yung part-time dito pero employee of the year. Lakas nun, men.
ako yung part-timer lang ako dito, men, tapos ikaw full-time. Parang nangyari, kumbaga sa trabaho, no, merong kumbaga nagpa-part-time job, tapos yun nga, siya pa yung men, halimbawa sa call center, men, merong working student na ang pasok lang niya maybe 3 hours a day. Tapos siya pa yung naging best agent. Ganon katindi si GL, men. Parang ganon. Kaya kung si Cripply, nag-champion nang wala sa isabuhay. Ako, ibang klase to dumali. Ako naman nag-back-to-back na isang beses lang sumali. At saktong next year, sa Canada, sa pagtingin ko paglabas, ay pwede na, siguro na hantingin ko yung batas. So, hindi ko sure kung gaano katotoo kung angle lang ba ito dito or kung mangingibang bansa na talaga si GL. Kasi yung mga web developer sobrang in demand din yan sa iba't ibang bansa nga. IT, though mahirap humanap, pero siguro baka meron na siyang mga connection doon. Pero kung totoo man yun, kumbaga naka-cement na yung pangalan ni GL eh. Kahit umalis na siya, at least kumbaga wala siyang wala na siyang what if eh. Unlike dong kay Balakid, na parang inaasahan natin na magcha-champion. Ako inasahan ko siya na magcha-champion nung laban nila ni Aklas. Oo nga. Basta nung isa buhay nun, sobrang talagang balakid ako. Yun nga lang, nagcho-choke talaga siya, At ito, si GL, parang version 2 na balakid. Pinatunayan niya, Pinatunayan niya na eto na, GL na, nakasimento na sa mundo ng hip-hop, ng flip-top, ng hip-hop sa Pinas. GL na ako. Alis na ako, magtrabaho na lang sa ibang bansa, Gawa na lang siguro ng music. Tapos siguro battle na lang ako pag uwi ako ng Pilipinas. Kagaya ng ginagawa ni anong tawag nito? Anong pangalan nito? Ni tropa ni ni Shawn Mendes. Sino yun? Grabe, nalimutan ko na. Si EJ Power yun, si EJ Power. At sa ibang old gods dyan, leche. Ano kayo, siniswerte? Bypass muna ako. Wala munang laro. Di pwedeng GL agad. Warm up muna kayo. At ikaw, bumatil ka taon-taon, umaga-gabi. Sa Pinas, sa Taiwan, kung ganon kadali. Sa buwelta sa ahon, walang may pake. Overexposed na yung lason, immune na kami. Okay yung okay yung linya na yun na parang sobrang totoo sa kalagayan ngayon ni Poison. Parang sa sobrang dami na niyang laban ng magaganda, na parang allegedly nga na walang mga tumatak, is immune na tayong mga rap fans, flip-top fans o rap battle fans, na nandyan lagi si Poison, hindi mawawala yan sa ahon. Maganda't maganda yung mga laban niya. Pero yun nga no? Ewan ko ba. Dahil ba yun sa dun sa parang pagkakaano sa kanya na Depressed 13, parang feeling ko dun nagsimula yun eh. Kung bakit parang nawala yung connection niya sa tao or yung charisma niya sa tao. About do sa Depressed 13 na may halong tungkol dun sa kay Camille, yung sa paghihiwalay nila. Parang ganun sa pag-ibig. Pero sige, pakinggan natin the round 3. Okay. Mr. Employee of the Year at doble ng binabayaran. May battle daw kahapon yan, hanggang ngayon inaasahan. Ang lupit-lupit at kung sino-sino nilalabanan. Paalala lang, tagal-tagal ko nang ginagawa yan. Kahit ano pang liga yan, ako ay mapapapayag. Kung may pangalan o wala, di ako nababagabag. Kung totoong kaisa ka sa mga nagpapalakad, gawin mo din sa minor league nang di ka nagpapabayad.
Di lamang utak ang taglay, may puso din kasi yan. Dahil may bayad o Dito sa linya na to ni Poison, parang sobrang nasagot na nga ni GL. Yun nga, yun sa paglaban niya sa maraming minor leagues nito ni Poison, na parang naribat na kaagad dun pa lang sa round 2 ender or round 2 ni GL. Nasabi niya na niya kaagad na yun nga ikaw nga 24 hours ka kasing nandito, men. So parang yung anong tawag dito, yung meron ka ng edge talaga, men, kasi ito yung buhay mo, men, eh. Ako naman siguro 1/4 lang ng buhay ko to itong battle rap. Kasi meron din naman ako music, meron ako maybe 50 or 60% trabaho. Parang ganun, men. wala ako'y hindi nagsilan. Magre-retirong hindi pera ang naging basihan. Mapapasabi ka na lang ng tanginang legacy yan. Ang makalaban mo ako ay inasahan mo ng grabe. Di mo nakita to sa future, hinintay mo lang mangyari. Nung isa buhay, tayo dapat magkalaban at si EJ doon kay Lip. Kaso last minute siya'y nag-back out at si JD pinalit. Kaya yung match-up ay narambol at yung sulat niya nag-flip. Sayang yung water station angle kung di mo mababanggit. Dati mo pa akong sinulatan. Di mo lang matapon-tapon. Ululbistado na kita, tagal mo na akong hinahamon. Buwelta Balentong 10 pa lang, kaso si Arik di sang-ayon. Silip kalaban mo tapos round mo umikot lang sa lason. Cleopatra, hihingi ng drop sa poison para lamang pumatay. Anong para pumatay? Di mo na-research ng maigi na ang lasong yon ang siyang tumapos sa kanyang sarili. Ginamit pampatiwakal nung siya'y natalot na pornada. Di dahil may pinatay, merong nilasot kinulata. Maluloko mo yung crowd, pati huradong kinontrata, di yung tao na kung bakit may tattoo ni Cleopatra. Kung talagang galing sa future yung linyadang dala mo na nagsasabing matatalot, malalait mo ako? Bakit ako ang nakaisip na magpatato nito at inadya ng panahon para magamit ko sa'yo? Kaya huli! Grabe yun. Sobrang out of this world. Ano yun na? Coincidence, no? Para talaga nag-stars aligned yung mga pangyayaring dito. Nagtapat sila, tas for some reason, pinatato ni Poison yun. Isip na magpatato nito at inadya ng panahon para magamit ko sa'yo. Kaya huli ka, Balbon, tanga, para kang gago. Nagsabing siya ang current god para manarantado. Sablay naman pala yung bars, tsaka mga kathamo. Ganyan ang Diyos pag nasa lupa, nakakatawang tao. Tsak maluloba tong si Zeus. Kailangan niyang muling mag-charge. Mag-Greek mythology ka pa at lalong pagbutihan parts. Kahit na magtawag ng Diyos ng malinlang muli ang judge, hindi yan aabot ng 13-12 lang ang Olympian gods. Hoy, Zoro! Ikaw ang nasugat sa katana na kagat-kagat mo. Hindi ako nag-anime, ikaw ang natrap sa trap mo. Yo, what's up mga Glazers? Salamat sa pambabas nyong malala. Magsama-sama kayo sa comment section. Manatili kayo sa baba. Sa baba. Di man alam kung para santo. Di man alam kung para santo. Saksi ang Diyos at mga santo. Ako na gumawa ng di mo magagawa ngayong gabi. Yun ang manalo. Wrapped up. Poison 13 versus GL. Ang lakas din talaga nung ano. Do yung ender ni ni Poison hindi ganun ka parang medyo semi-bitin na manalo. Pero Sando, ini-expect Sando pero manalo. Pero ang lakas para sa akin 2 and 3 Poison,
Tapos yung 1, hindi ko pa matimpla kung GL or Poison Edge onte. Pero tingnan natin yung sabi ng hurado, men. Isa pang beses para sa ano pareho. Wala nang boses si Arik. Boto. Boto. Hindi na kaya. 5-0 nga. Yan yun. Isa lang nakasend. Shoutouts kay Poison. Yun. Yo, binoto ko si Poison 13. Round 1 maganda yung bungad niya. Round 2 mas malakas pa sa round 1. Malinaw na Poison 30 yung round 2. Tapos round 3, bigay kong tabla pero yun, Poison 13. Shoutouts pa rin kay GL. Solid na battle. Yo, nakakagulat yun, man. Di ko na-expect. Pero, para sa akin, round 1 hanggang 3, Poison. Man, like, ang ganda nung rounds ni GL eh. Pero si Poison para sa si Inoue sa boxing eh. Parang lagi siyang pangtapat na mas malakas eh. Parang ganun yung nangyayari sa battle na to. Pero yun, props pa rin kay GL, isa sa pinaka-prolific na writers sa battle rap sa Philippines. Pero sa battle na to, Poison 13. What's up, Looney? Binoto ko si Poison 13, all 3 rounds. Round 1, parang medyo hindi ko, kumbaga, syempre, napaka high profile na laban na to. In-expect ko na round 1 pa lang, magbabakbaka na sila. Pero parang nag-iwan ng konting si GL sa round 1 para feeling ko yun yung weakest round niya, yung round 1 for me. Lalamangan ni Poison 13 dahil maliban sa performance, merong mga observational details na naisasama si Poison 13 each round. Like yung mga bagay na ginamit, mga angles na hindi gumana na ginawa ni GL dati. Men. Actually, kakapanood ko lang dun sa breakdown ni Looney at MZite at naalala ko nga yun yung about doon sa 6 rounds na rebuttal tungkol dun sa virgin sinabihan daw kahit di naman sinabihan. So nung yung sa Cleopatra, napakalaking turning point ng laban nun na yung detalye na yun para masabi pa niya yun na mali yung detalye ng reference mo, ganito, niloloko mo lang yung mga tao. Yung silip. Sobrang na-outclass sa all 3 rounds. And maliban sa nalamangan niya sa performance, yung sulat din dinapatan din ni Poison 13. And saludo pa rin kay GL, napakagaling na 3 rounds. Pero saka walang masyadong anime. St. Ives, binoto ko si Poison 13. So, in-average ko yung performance nila, so delivery, yung punches, yung angles, yung moments, so yung mga hard-hitting shots and schemes nila. So, round 1, Poison 13 sa lahat ng category. Round 2, tabla para sa akin. Round 3, Poison 13. Grabe, ibang klaseng Poison yun. Yun yung inaasahan ko sa bawon niya, no, sa material, sa antiques, sa mga pakulo. Yun, talagang nasulit niya all 3 rounds, may mga moments. So, kung bilangan lang siguro, sa kanya pa rin. Moment-wise, sa kanya pa rin, men. Sobrang solid ni Poison. Talagang bilangan na nakuha niya suntok. yung formula para sa gabing to. Yun, ibang klase. At ang sarap matalo ng ganong klaseng performance ni Poison. So, mga tira ay direct sa chest o the enemy's attest. Kung si Ace, si Raffian, abay isisilid ka next. Walang tinitipid na flex. Maganda yung naging laban namin dalawa ni GL. Bakbakan din talaga. Saka ang lakas din ng mga niya. Ng mga napili niyang angulo sa akin na hindi ko rin in-expect yung iba. Personalan no? Kasi parang may atake siya na parang pine-personal niya ako na hindi naman niya typical na ginagawa. Ganon. Natuwa lang din ako na parang Panginoon ako kasi ito ni GL. Ganon. Lamang! Naging si Bagsik. Naging Bagsik for round. Ano ba yun? Round 3 ba yun? Pero yun, men. Napakaangas, no? Napakaangas na laban pa rin. Sobrang props pa rin dito kay Poison kahit na
ganun ka underappreciated siya ng tao. Sobrang props din sa kay GL at tuloy-tuloy lang men siya sa pag-ascend, sa paglaban sa mga high profile battle katulad nito. At yun sana ano lang, sana kumbaga parang reference lang yung pagpunta niya sa Canada or kung totoo man, good luck na rin men. Kasi syempre, kumbaga isa buhay champ ka na men, nandiyan ka na sa flip top, nakasimento na yung legacy mo. So baka yun talaga yung mangyayari. Hindi natin alam men. At yun, kung nakaabot ka men sa puntong ito na hindi pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan sa Gedli para at least may update ka sa mga ilalabas natin mga reaction videos men. Katulad nito, ingat palagi, good vibes, subscribes, peace.